Marami na po ang siyang pumarito at napagaling, ngunit sa iba nagpatuloy. Meron din namang nagdanais ng kagalingan, ngunit ayaw naman ang katotohanan. Meron naman siyang nakikinig, ngunit walang naririnig. Yun po ang napakasakit na katotohanan siyang nagaganap. At narito rin po ang isa sa ating kapatid, siyang magpapatunay po. Kayo po ay siyang pumarito. Ayan. Isang magandang kaliwanagan po sa ating mga kapatid. Nakabahan po. Papatotoo lang po ako dahil dati po noon, may sakit din po ako noon. Kung saan po ako nagpapagamot. Galing din po ako sa doktor. Marami din po ako nagpus noon na pera. Libo-libo din po. Nang nagpunta po kami dito, 2019 po yun, dito sa may Aurora. Dumayo po kami dito. Dito po naghahanap buhay yung asawa ko. Ate, saan kayo? Sa Taga Nueva Ecija po kami. Nag-board po kami dyan sa may barangay Malasin. Hindi naman po namin sukat akalain na marunong pala yung kapitbahay namin. Hindi po namin alam na gano'n. 2 years din po akong kinuulam doon. Kasama mo yung mga anak mo? Opo, kasama ko po yung pamilya ko, yung mga anak ko po, asawa ko. Ala naman po kaming ginagawa sa kanila na masama, gano'n. Siguro po inggit, yung inggit po na masama yung pinapairal nila. Tapos po, ang una po noon na pagsubok na dumating sa akin noon, nagsugat-sugat po yung katawan ko. Una po yung paa ko, sumunod po yung likid ko, halos lahat. Nagsugat po. Noon po nagtitinda po yung asawa ko noon, lagi pong may nagsasabi sa kanya, matanda daw na mag-asawa. Kayo nga po yon, kapatid. Opo. Kayo po. Hindi ko naman po siya pinapansin noon. Kasi hindi niya naman po na ipapaliwanag ng mabuti sa akin. Na sabi niya lang, subukan natin kayang pumunta dun sa may malaking katmon, sabi niya. Sabado daw ang pagpupuri, sabi niya. Lagi po kami sa simbahan dyan sa Katoliko. Kasi hindi ko pa po nun alam. Ngayon, hindi ko po siya pinapansin. Halos 2 years po ako nag-TTS kasi hindi ko nga naman po alam na kinukulang pala ako. Kasi kan po nun nagpapadoktor po ako, hindi gumagaling. Tapos ang dami ko pong pinuntahan ng mga albularyo, ganon. Hindi naman, gagaling po siya, pansamantala, ganon. Tapos sumabay din po yung bato ko sa abdo, kasi galing din po ako sa ospital. Ang sabi po sa akin nun, kailangan operahan. Ngayon po, alam naman po kaming pera na malaki. Hindi po ako nagpa-opera. May nakapagbanggit po sa akin dyan sa may KP card, kung alam niyo po yon dyan sa Barangay 2. Intry po namin, kasi hindi ko pa naman po alam dito. Nauna po yun na naramdaman ko. Bago po kinulam, nagkasakit pa po ako sa bato sa abdo. Nagpagamot po ako, pero 10 times po akong pabalik-balik. Gagaling 1 week, kayo na naman. Nagtsatsaga din po akong pabalik-balik kasi nakakaginahawa po ako, pero dito po talaga, kaya masalangit, sa bahay lalanginan, dito po ako tunay na gumaling. Nung unang punta po namin dito, December 29, 2021. Apo. Si kapatid Doc Josua po ang Hello, sound check. Si Doc Josua po ang kumawak po sa akin noon kasi alam ako sa ating giling noon Siya lang po yung nauna noon kasi galing po sila ng Dipakulaw noon sa Kuwangi. Naggamot po sila, linggo po yun Hindi ko po makakalimutan yun. Pagpasok ko pa lang po dito sa bahay Dalanginan,
sobrang para po akong umaangat. Ganun po yung pakaramdam ko. Yung maginhawa na po kaagad, pero yung likod ko po noon sobrang yung sugat. Parang po siyang longganisa, gano'n. Yung likod ko, yung buong katawan ko po noon, mukha ko na lang ang wala. Tapos po nung pinagpipray po ako ni kapatid, Joshua, para po akong umangat, tapos po, napakagaan ang pakiramdam ko. Tapos, hindi ko nga po gaano matandaan yung panalangin nun eh. Kasi minsan niya nga pong sinabi sa akin, first time ko pong narinig, nang pagkayari po na nagyamutin niya po ako, iniisip-isip ko po sa loob ng bahay namin, pagdating namin ng gabi, wala mo kayo kasunod nun, ganun po. Hanggang sa pilit ko pong naalala, opo, wala ka po. Di natandaan ko po yun, yung magandang kaliwanagan po, amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan, at sa lahat-lahat ng mga banalanghan sa kalangitan. Ayun po, dasal po ka na dasal, patuloy po. Tapos tuwing Sabado po, nagpupunta po kami dito ng pamilya, kasama ko po yung mga anak ko. Hindi po ako nagdalawang isip na naniwala noon. Talagang, hindi lang po kasi kagalingan yung gusto ko eh. Yung malaman po yung katotohanan, na malaman pa po yung mga hindi na nalaman, ganon. Yun po yung pagpapatuloy po namin na pamilya dito, na pagpupuri po namin. Napakalaki po ng pagbabago sa buhay po namin. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Ama sa Langit dahil binago niya po yung buhay namin. Pinagaling niya po ako kahit na hindi ko po hinihiling sa Kanya. Ipinagkakaloob niya po sa amin. Sobrang nagpapasalamat po ako sa amang liwanag sa kalangitan. Hindi ko po mapigil yung luha. Sige lang, Sitor. Kasi sobrang natutuwa po ako at hindi po ako nagsisisi. At sinasabi ko po sa Ama sa Langit na nang nalaman ko po yung tunay ng ngalan niya. Sobrang salamat po talaga. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ko pong nagawa noon. Siyempre po, tao lang, may mga kasalanan din pong nagawa. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi hindi lang po sa akin, sa pamilya ko, sa magulang ko po. Dito na rin po siya sa kapanaligan, nananawagan na rin po siya ng Ama sa Langit. Doon lang po ako nalulungkot sa iba ko pong kapatid. Pero yung iba po, na-akay ko na rin po dito. At saka po alam niyo po, pag nagbabahagi po ako sa amin, kahit mag-isa ko lang po, nagpupunta po ako sa iba-ibang barangay, kahit mag-isa ko lang po. Sama kami doon. Sama kami doon. Marami po naniniwala, at saka marami na din po nagpatotoo. Yung iba po, nakarating na dito, yung iba po naman po, sure po yun, sa July 22 talaga. Ayan, tapos yan. Lakas ng iluhatan. So, Charge na, charge na. Hello po. Magandang kaliwanagan po uli. Kaya po ako natutuwa at nagpapatotoo po dito sa harapan ninyo mga kasitor. Kasi hindi po ako tataligod. Siyang tunay. Opo. Mag-aakay pa po ako ng marami nating kapatid. Isisiwalat ko pa po ang katotohanan. Kahit mag-isa ko lang po dun sa amin, minsan po malulungkot ako. Bawal umiyak. Abo. Hindi, mababaw din po kasi yung pero umasa po kayo na isisiwalat ko po patuloy habang nabubuhay ako. Magpapasalamat po ako talaga sa amang liwanag sa kalangitan, amang Diyos sa kalangitan. Pinagkalooban po nila ako ng alakasan, kagalingan. Kahit bigyan po, kahit may dumarating mga pagsubok sa amin, isang panalangin ko lang, isang dasal ko lang, kaya masalangit. Parang magic, kaagad, ayun na, ang sagot, ganun po. Sobrang nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na hindi nagsawa na nagpaliwanag sa akin para maintindihan ko pong mabuti, na matanggap ko po kaagad yung katotohanan. Ka Ate Mary Rose po, yan. Sa kapatid natin na yan, matyaga siyang nagpapaliwanag sa akin paulit-ulit. Sa inyo po, maraming salamat po.
Ayun na lang po ang masasabi ko. Magandang kalahanagan po. Di ba?